sa buod ang pananampalatayang Kristiyano. Pinagmamalaki natin na Pilipinas that we are the only Christian nation in Asia. Ito ba? Narinig niyo yan. Pinag-aralan natin yan sa social studies. Tayo ay sa elementary o kaya high school. We are the only Christian nation in Asia. Kasi mas maraming... Hello guys, Misa sa Chita Road. Ibig sabihin noon. Pero sabi nila, na hindi po ang Pilipinas the only Christian nation in Asia. Timor. Anyway. Kung ating kung tutuusin mga kapatid, societies, ang mga lipunan ay dapat sumasalamin sa Diyos na ating pinanampalatayanan. Dapat ang ating lipunan ay masagana. Ang ating lipunan ay may pagkapantay-pantay at namamayanan ang justisya at katarungan. But unfortunately, hindi po yan ang katotohanan sa ating lipunan. Isa pang palatandaan kung bakit hindi yung totoo sa Pilipinas sapagkat narito kayo. Ang forced migration is palatandaan na walang fair economic opportunities sa ating bansa. That is why, narito kayo ngayon, hiwalay sa inyong mga pamilya. So, kung tayo Nakasarado ba yun kanina? Ay, patay. Sabay-sabay po natin ihayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa Diyos. Mga makapangyarihan, may Nakasara kanina. lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, tugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos na buhat sa Diyos, Iwan na buhat sa liwanag, Diyos na totoo, sa Diyos na totoo. Hiniyan natin din ay sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay natin ang pasasalamat para sa mga tagumpay ng UNIFIL sa loob ng 39 na taong pakikibaka para sa karapatan ng mga migranteng Pilipino dito sa Hong Kong at sa buong mundo at para sa kagalingan ng ating mga pamilya. Gaya ni Christian Quereon, Risling Collado and family, ay maging makabuluhan at masaya sa kabila ng pagkakalayo mula sa kanilang pamilya. Para po kay Tatay Lope Cantre. Sa kasa, naway manatiling matibay ang tanikala ng kanilang pagmamahalan. Ipinala buhay na pansamantala nating iniwan. Naway manatiling silang malusog at ligtas sa mga sakuna. Ang mga naghahanap ng kalutasan ng kanilang mga suliranin, ang mga naghahanap ng bagong employers at silang mga di maganda ang relasyon sa kanilang mga employers. Ang mga migranteng Pilipino dito sa Hong Kong at sa iba't ibang bansa at ang mga seafarers na nasa laot. Ang mga biktima ng paninindak, red tagging at vilification, ang mga bilanggong politikal sa ating bayan at ang mga nabilanggo dahil sa kahinaan ng sistemang pangkatarungan sa Pilipinas. Ang mga may karamdaman, mapanumbalik nawa sila sa kalusugan gaya ni Lope at ang mga namayapa na. Mahinglay nawa sila sa kapayapaan at muling mabuhay sa kaluwalhatian. Mga kapatid, tumutulong tayo ng buong pananalig sa harap ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu at namanlig tayo sa kanyang habagan na ding ginawa ang ating mga panalangin. Mapanglikhang Diyos, nilikha niyo ang sansinuko pantoy ng usap ng iyong kaluwalhatian. Nilikha niyo ang sanlibutan at ito'y nagtaguyod ng aming buhay. Nilikha niyo kami ayon sa iyong wangis at larawan.
nang saan man kami naroon, ay naroon din ang iyong larawan. Ipinamanik namin igalang nawa namin ang karangalan at mga karapatan ng sangkatauhan. Ingatan at pagyamanin nawa namin ang kalikasan. Ipagkaloob niyo ang inyong katarungan at kapayapaan sa lahat ng mga bansa at mga pamayanan. Banal na Espiritu, pakinggan niyo kami. Mapagmahal na anak, nagkatawag-tawag salita ng Diyos, ipinamamanhik namin ang Iglesia, ang katawan ni Kristo na tinatawag niyo na maging tagapagpatuloy ng kanyang gawain. Bigyang lakas niyo ang mga mananampalataya sa buong daigdig. Nang magampanan namin ang mga gawain, iniatas niyo sa amin. Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, pakinggan niyo kami. Espiritu ng Diyos, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, gabay, tanglaw at lakas ng mga mananampalataya. Ipinamanik namin, bigyan niyo ng lakas silang mga naninindigan para sa aming mga karapatan at kagalingan. Gabayan niyo ang mga nalilito o naliligaw. Palakasin niyo ang mga pinanghihinaan ng loob. Muli niyong napag-alapin ang mga nanlalamig na ang kanilang pananampalataya. Pagalingin niyo ang mga may karamdaman at sa mga nasa pingit ng kamatayan, pakayin niyo ang kanilang kaluluwa tungo sa sinapupunan ng amang tagapaglikha. Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, pakinggan niyo kami. Banal na Ama, Anak at Espiritu, ipinamamanik namin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa amin, ang mga migranteng Pilipino sa iba't ibang bansa at ang mga seafarers na nasa laot. Silang mga inapi, pinagsasamantalahan at nilalait sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Matotoo sana nilang manindigan para sa kanilang mga karapatan at kagalingan at palaguin niyo sila sa inyong biyaya at pagmamahal. Itulot niyong yumukod kami sa inyong harapan ng buong kababaang loob at may pagtitiwala at sa inyong biyaya at kahalagahan. Sa katuparan niyo ang aming mga kahilingan na nararapat sa inyong kalooban. Amen. Anak, pati tayo ang katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo hinihigan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu kabigtis ng kapayapaan. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumain niyo rin. Patiin ko natin dapat pa. Peace. Peace, guys. Bigay sa Panginoon ang karangalan na nararapat sa kanyang pangalan at sila ng alay at umarito sa kanyang harapan.